PG1 ng Yamaha, overpriced daw. Pero bakit trending at napakabenta ngayon? Alamin natin yan. Tara! Bakit nga ba napakabenta ng Yamaha PG1 ngayon tapos napaka-trending din ngayon sa social media? Dahil kung ikaw ay motorcycle enthusiast at mahilig ka sa mga retro classic bike, walang duda na talagang magugustuhan mo ang motor na to. Unang-una mong mapapansin dito sa kanyang unahang bahagi at talagang agaw pansin at pinanindigan ng motor na to ang kanyang retro look. So isa nga talaga ito sa mga dahilan kung bakit napakabenta ng PG1 sa ngayon. Dito pa lang sa kanyang unahan ay talagang agaw pansin yung kanyang round shape na headlight, naka-bulb type pa siya, pinanindigan niya yung kanyang retro looks. Pagdating sa kanyang instrument panel ay analog display, classic na classic pa rin ang datingan niya. Kombinasyon ng round tapos yung oval na kalahati pinagsama sa kanyang analog display. Makikita natin dito yung fuel indicator. Sa round analog display naman ay makikita natin ang kanyang gear indicator. Ang motor na to ay semi-automatic kaya makikita natin dito na hanggang 4th gear siya. At naka-naked handlebar na rin ito na bumagay sa kanyang analog display. At sa bandang itaas ng handlebar ay makikita ang ignition switch na pwede ding i-lock ang manibela para sa safety ng motor. Pagka tinignan naman natin yung kanyang mga gulong, makikita natin na pwede din siyang pang-trail dahil pang-trail ang datingan ng kanyang mga gulong. So, classic na classic din ang datingan ng split type na upuan ng motor na to. Ibig sabihin nakahiwalay ang upuan ng driver at ng angkas na bumagay din sa kulay brown na cover ng kanyang upuan. Sa unang tingin ay talagang napakagaan ng motor na to dahil sa pagkanilapitan mo ay medyo matibis talaga ang kanyang body structure. Pag sinilip natin ang under seat, makikita natin ang kanyang tangke na kayang magkarga ng hanggang 5.1 liters ng gasolina. Wala siyang compartment. Dahil kilala ang Yamaha na isa sa mga pinakamatitipid sa gasolina, ay makakaasa tayo na napakatipid ng isang to na base sa mga nakagamit na nito ay pwede siyang umabot ng hanggang 59 kilometers per liter. So depende pa sa driving style natin, sa road condition at sa bigat ng driver. Kung ikaw ay mahilig sa classic na motor, ay talagang napakaraming dahilan para magustuhan mo yung isang to dahil sa kanyang looks ay talagang mai-inlove ka dahil sa dating ng motor na to. At ang kanyang engine specs, 113.7cc to be exact, 2-valve, single overhead cam, air-cooled, 4-stroke, single cylinder, naka-Euro 3 compliant at syempre fuel injected na din, 4-speed automatic transmission na kaya mag-produce ng maximum power na 6.6 kW at 7,000 RPM. Ang kanyang maximum torque naman ay 9.5 Nm at 5,500 RPM. So saktong-sakto lang ang kayang ibigay na power ng motor na to dahil ang motor na to ay pang chill ride o takbong pogi lamang na napakaganda rin gamitin na pang araw-araw. Sa gilid niya ay may kulay silver na part na dumagdag sa pagka-unique ng design ng motor na to. Sa bandang itaas ay may logo ng Yamaha at sa bandang gitna naman ay may Jelly Yamaha logo at katabi nito ay ang sticker na PG1 at ang mga linya sa ibaba. At ang kanyang front fender naman ay napakasolidong plastic na alam mong hindi basta-basta dahil maganda yung quality. Gawa ng Yamaha, may butas siya or may cuts dito sa gilid. At dito naman sa likuran ng kanyang front fender ay may extension na tapaludo. Iwas ito sa dumi na pwedeng tumalsik papuntang makina dahil medyo open yung kanyang makina. Gaya ng sinabi ko kanina, trail ang datingan ng motor na to dahil sa kanyang gulong o kaya naman ay naka-off-road or dual sports
Kaya talagang nagmukha siyang retro looks or scrambler looks. Dagdag pogi na kahit yung stock tires mo pa lang talagang iba na yung dating. Depende na lang yan kung papalitan nyo. Pero para sa akin bagay na yung kanyang off-road tire dito sa motor na to. Dagdag pa sa pagka-forma ng motor na to ay naka-spokes pa siya or rayos yung kanyang wheels na may sukat na 90-100/16 sa unahan at sa likuran. Syempre dahil spoke siya ay naka-tube type pa ang motor na to. Ang kanyang unahang suspension ay naka-telescopic fork at talagang kapansin-pansin yung kanya protective boots na kulay black. At sa likuran naman ay swing arm na may dual shock absorber. Ang kanya namang taillight ay naka-round shape din. Bulb type siya, sakto lang ang laki. Hindi siya malaki, hindi rin siya ganun kaliit. At syempre nakahiwala yung kanyang mga turn signals. At talagang bumagay sa kanyang classic looks. Kahit sa likuran na angulo mo siya tingnan. Pagbaba natin galing sa kanyang taillight ay makikita natin yung kanyang plate light. At sa bandang ibaba pa nito ay may reflector din na nakakatulong siya na makita lalo na sa gabi, lalo na kung nakapatay ang engine ng motor na to. Dagdag visibility talaga lalo na sa gabi. Ang kanya namang braking system dito sa may unahan ay naka-disc brake at sa likod naman ay naka-drum brake pero wala pa siya talagang ABS. Ang kanya namang muffler ay medyo mahaba na may kulay na plain black at may heat guard na rin ito na may tatlong butas or cuts dito sa may bandang gitna. Ang apakan ng angkas ay aluminum at dito naman sa apakan ng driver ay naka-rubber. Pinoy height friendly na rin ito dahil ang kanyang seat height ay 795mm. So, abot natin yan lalo na nung sinukat natin nung pumunta tayo dito sa may Yamaha Antipolo. Malapit lang to sa may Robinson's Place Antipolo. Yung kanyang seat height ay abot ng mga may height na 5'3 hanggang 5'6. At ang kanya namang ground clearance ay 190mm. So, idagdag pa natin na hindi tayo mai-stress pag nakatukod yung mga paa natin dahil hindi tayo bubukaka dahil sa nipis ng motor na to. Bukod sa medyo may kanipisan ang motor na to ay napakagaan din dahil may timbang siya na 107. So kasama na ang gas doon kung naka full tank man tayo. Ang overall dimension ng motor na to ay 1,980mm ang kanyang length. Ang kanyang width naman ay 805mm at ang kanyang height ay 1,050mm at ang kanyang wheelbase ay 1,280mm. Ang kanyang bore and stroke ay 50/57.9mm. So ang kagandahan dito sa motor na to ay may built-in na passing light na hindi natin basta makikita sa ibang motor. Ang kanyang busina ay makikita natin dito sa kanyang unahang bahagi sa ibaba lamang ng kanyang headlight. So para sa inyo ba, kung ikaw ay mahilig sa mga retro classic bike, magugustuhan mo kaya ang isang to na bago sa paningin natin? So comment nyo nga sa ibaba. Ang SRP ng motor na to ay 96,400. Kung i-installment mo naman siya, ay pwede kang mag-down ng 15,000. So, ang magiging 3 years mo dito ay 4,623 at ang magiging 2 years mo naman ay 5,880. Hanggang dito na lang ang video natin ngayong araw. Kung ikaw ay umabot hanggang sa huling bahagi ng ating video ay baka naman pwedeng paki-like, paki-subscribe na rin para maging updated ka sa mga ganitong klaseng video. So, that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye.